na overwhelmed na sa pagpasalamat sa Ginoo. So 2024, overwhelming years po na sa akong pamilya, sa akong kinabuhi no, and also sa inyong kinabuhi. I believe kita tanan mapasalamat on. So for 2025, unsa akong paaboton, no? My reflection last night was this, Lord, kada bitaw ka ng punto sa imong kinabuhi na feeling mo hayahay na kay ka ba? Di mahadlok ka mapobre. Sir, wapa ba ita na dato pero mahadlok na ka mapobre. So yan ka na tong mainly, some of my friends will tell me, I know mag-story ko na anak, kaya basi bawikon sa Ginoo. So I believe, noon sa gihatag sa Ginoo sa imo, dilit yun na niya bawikon. Because God is a God nga dili bakasyon, and He is always true to His promise. No? We are all claiming sa mga promises sa Ginoo. So, unsa day ato ang paunsa nga malipay ang Ginoo sa kinabuhi. So, one of my reflections, actually ako ni siya gititulan no, how Jesus find pleasure in my life. So always yun na nako siya nga kana bitaw as I go out kana mo trabaho na ko. Nabitaw na siya kanang verse in the Bible na I will never leave this place without you, Lord, na mag-bless ka nako. So part of that also, pero manindi yun ako yung ingon sa Lord, may you find pleasure in my life. Kana bitaw sa pagsakay pa lang na ako sa bus, mabless ang kanang akong katapal. Ano? Mabless akong estudyante, mabless akong teachers. Wala na siya. So, paunsa di ay na para ma-delight na Ginoo sa tuwang kinabuhi. No, according to Aristotle, for a person to acquire knowledge, he has to admit that he knows nothing. So, para daw ma-acquire na ito, iwas Aristotle na, the great philosopher, nga kinahanglan nga mo-admit ta nga wala ta nahibawaan. So dili ka ng dogmatic na tao bitaw nga he always presume nga nakabalo siya. Ang ending wala na. Diba na siya na disgrasya ba? I remember a story nga na disgrasya. Tawbi, masagad din siya adto gihulbot dayon niya ang katong natumba nga bata. Pag-abot sa dito sa hospital na ay mga na-fracture ang part jud sa iya nga dapat dili pa siya lang because he is not a professional pero iya mag-ialsa diretso. So yun ana ba nga kanang dogmatic na attitude sa tao mas dili ka kay balo nagpaaron na ingnon ka kabalo ka no the Lord kanang define that kind of behavior. So ngano jay unsa jay gusto sa Ginoo God wants us kanang in sa John 15 no, he always parang i-admit na to nga wala tayo mahimo kung wala ang Ginoo. But anyway, in Psalms 149 verse 4, ingon siya diri kalipay, may kalipay ang Ginoo diha sa iyang katawhan. So ihatagan niya og kagaugan ang mga nilupigan. So when we are ganang isa na siya gingon nga, He crowns the humble with glory. So ano siya? So first thing first, yan na siya. He delight when He knows that we are nothing. So when we admit, the Lord, wala yun ko'y mahimo kung wala ka. Ito nga siya in John 15:5, I am the vine, you are the branches. May you bear much fruit, but when you, so siya, apart from me, you are nothing. So, ato din na siyang dawato na Lord, wala yun ko'y mahimo kung wala ka. Ano ma-delight man ang Ginoo? It's because kanang dependent kaayo sa kwan. Father-like heart of God, when we are very dependent to our God. Kanang wala, magsalig ta permanente sa iya ha. The Lord delighted us. He will take pleasure in our lives. It's because kinahanglan man nato siya i-acknowledge permanente sa atong kinabuhi. Kay dili man ta pwede kung wala ang Ginoo. Okay, so, amen ba? Pwede ba nga atong himuon sa atong ginabuhi? Atong i-consider na Lord, wala din ko mahimo kung wala ka. Amen. And He will be delighted in our lives. Number 2, God will be delighted, or He will find pleasure in our lives when we seek according to His will. No, so Jesus find pleasure in our obedience. When we obey to God, sa Matthew 27:20, it talks about the mustard seeds. Kaya nagpunaalan daw tayo faith, nga paregas kaglamay sa mustard seeds. Wala ko nakakita ng mustard seeds. I haven't seen any. Pero, when I search into the internet, kung nakita na ko ang mustard seeds, mas gamay pa siya sa munggos. No?
if you happen to kuha ka ng the chia seeds, mura siya kiyong anak na dyan gagamay. So imagine, unsang requirements sa Ginoo, He did not require us an ounce of faith. He requires a pinch of it. Mas gamay lang yun kayo ng faith for us to draw closer sa iya. Because when we have faith in Him, that little act of kindness, that little act of kanang love, that faithfulness, ang ato na siyang kanabang mugawas siya sa atong kinabuhi when we have faith in the Lord. Kanabang dili lang nato siya mahibawaan. When somebody says, na-bless ko sa imong kinabuhi, na-bless na ikaw, wala kang kanibalo. It's because you have faith in God. No, and acknowledge permanente ni mo, wala kayo mahimo kung ikaw lang. I have a quote, I quoted it for myself, and I always use this. Ako kung hindi siya experience, be kind to your friend when they are in trouble. And they surely won't forget you, especially on the next time that they are in trouble again. Kanang imong kaigsuon, imong amiga nga nagproblema, tapos tabangan na nimo siya. The next time nga magka-problema na siya, dili na siya malimit mo. No, I don't know kung sa uban na ka na mga ingrata kaysa na tanan, hindi na may numdum, no? As Pastor said nga, masalamat siya sa kinabuhi ni Jet. Kay, no, nibabalik yun, damo kayo uban nga, Pastor, ang buhay ko para maka-abroad ko. Naka-abroad na tuon. Pagbalik, nalimot ng pastor ay. Mahandog daw ba kayo ang masalubong? So, dili tayo nga, di ba tayo plato, no? So, we always, kanang sana siya, acknowledge that little faith. No, gihatag sa Ginoo sa atong ikuan siya ha. It's because of that little faith, mag-burst na dira sa atong kaugalingon, and the people will be, we will become a blessing. People will see the Lord delighted, no? Dere sa atong kinabuhi. Number 2, last na dyan siya. God finds pleasure when we turn to Him in prayer. When we acknowledge it, we do nothing. When we acknowledge nga buan ka na we find out, mag-obey yun ta permanently sa iya, and we turn to Him in prayer, God delights in God will be delighted in our lives. Na naman, if we surrender our lives in Him, kana kita, why is the Lord, di ba sa Psalms 38, sa 34:18, katong the Lord is close to the brokenhearted. Nganong dool ang Ginoo sa kinabuhi sa tao na brokenhearted daw? No, katong mga naiuyak, naka-experience ka na, dibulagan. Okay, sampit din sa Ginoo. Katong walay kwarta, sampit when you are broke, sampit din sa Ginoo. No, nasahay, kalapit ako sa ko, Lord, basta kanang overwhelmed na kay ko, na-bless na kay ko, say mag-uol ko, Lord, masin magka-problema ko. Pareha ba sa bata? Pag sige katawa ang bata, ang balos na nahilap daw. So mag-uol ko, malipayon ko permanente, kaya basi magka-problema ko. Pero na-adjust tayo, Lord, tagay ko problema ko, mabalik ko diha ninyo. Diba? Kanang, it's, ganun yung anak ta. Okay, so, be grateful when you experience brokenness because the Lord is closer to you and you are closer to God. I remember a story about, story sa Japan, it's sinugi ang tawag nila. Pag kanang broken glasses na, sa tuwa, pag nabuak na siya, wala na, basura na siya. No, sa Japan, ina-treasure na nila. Pag na-broke na siya nga piece, example, flower vase, pag nabuak siya, ipuso na siya sa usaka kanang katong sa craftsman. It's a very profound work of art in Japan. As I told you, it's sinugi. Ibalik na sila with a gold. So, dikit to siya balik. And it will be formed again. And it will be a very priceless na dahil siyang position. Mahal na dahil siya. So, in our lives, yun na namin siya isuon. When we undergo brokenness, pick up the pieces and allow God to form you again. Because that will be the time that we will realize that God is very great sa tuwang kinabuhi. No, and it will always be our prayer. No, that we kanabang for year 2025, ask the Lord to be glorified in our lives. We always ask God to
to be delighted in our lives. Now, in Micah 6:8, hindi mo siya dali, ipakita niya kanimo o tawo, unsa ang maayo. Ang gidaot sa Ginoo mao ang ipaabot sa Ginoo mao ang pagbuhat sa kaangayan o pagpakita sa makanunayong gugma o pagkinabuhi nga mapahinugsanon. So we always stay humble to the Lord sa presence sa Ginoo. And then as I've told you, you have to learn to pick up broken relationship. Ihatag lang sa Ginoo and let God fix it again. Let God kanang form it and then allow God to work into your lives. No? As I will end sa message, ay kung gihangyo si Owie, kanina ako siya giingnan na, at practice sa nila to before mag-start. No? Shall we stand up? No? And I don't know if you're familiar with that song, Make My Life Beautiful. It will always be my desire, damay-damay na niya. I hope it will also be your desire to ask God, no, to make our lives beautiful to Him. So the lyrics is, make my life beautiful, thy love and purity may sin in me. Make my life beautiful. Make my life beautiful. Thy love and purity be seen in me. This is my